Hi there mga guys! Dito sa YouTube channel na ito ay inyong matutunghayan ang mga koleksyon ng mga magagandang kwento ng buhay at pag-ibig. Tutukan ang bawat kwento na magbibigay ng inspirasyon sa inyo, pupukaw sa inyong mga puso, magpapakilig sa inyo at tunay na kapupulutan ng mga magagandang aral. Dito lang yan sa John Erickson's Collection of Stories. Huwag ninyong kalilimutan na mag-like sa mga videos na inyong mapapanood at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick na rin ang ating notification bell. Maraming salamat po! Hello, John! Magandang araw sa iyo at sa lahat ng iyong mga followers. Just call me Renaline, from Orani, Bataan. I was so impressed the first time I heard your channel, and I told myself that one day I will be hearing my own love story too. So I am expecting you to read my letter on your channel. Dahil buong puso kong ibabahagi sa inyong mga followers ang naging takbo ng aking buhay na sigurado namang kapupulutan ng aral. Naging masalimuot ang buhay ko noon at ito ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. I am now 21 years old. Still very young, but I can say na mulat na at natuto na sa buhay. I came from a family na masasabi kong maayos at nakakaraos. Nagtatrabaho si Daddy sa Kuwait at every 3 years lang kung umuwi. Depende pa kung may extend. Kami naman dito ay may simpleng grocery store na napagkukunan din namin ng panggastos. Tuwing bakasyon ay tumutulong kami sa pagbabantay sa grocery kasama ang ate kong si Nadine. Ang bunso naman naming si Paulo ay madalang lang naming nakakasama sa pagbabantay noon dahil bata pa ito at puro paglalaro pa ang nasa isip. Masikap naman ako pagdating sa pag-aaral at may pagmamahal sa pamilya at sa Diyos. Nag-aaral ako noon sa isang pribadong paaralan na medyo may kalayuan sa aming bahay. Dito ako naisipang papag-aralin ng aking mga magulang dahil daw sa quality education. 4th year high school pa lamang ako noon nang makilala ko ang unang lalaking bumihag ng aking puso. Transfer siya noon sa kabilang section. Nakilala ko siya dahil ako ang napagtanungan niya kung saan daw ang kanilang classroom noong first day of school namin. Sakto naman noon ay nasa labas pa ako at nasa hallway nung lumapit siya sa akin at tinanong kung saan ang kanyang classroom. At nagkataon naman na malapit lang ito sa aming room. Medyo late na rin ako noon sa klase kaya naisipan ko nang makisabay sa pagpasok sa kanya para din masamahan ko siya. Hindi naman ako sadyang mahiyain dyan. Ngunit nang makausap ko siya, ay tila ba parang naiilang ako sa kanya dahil sa kakaiba siya kung makatingin. Maganda naman ang kanyang mga mata, makisig ang kanyang pangangatawan, matangkad, at higit sa lahat ay may appeal. I admit na sa panahon pa lamang na yun, ay may paghanga na ako sa kanya. Nasa loob na ako ng classroom namin pero hindi sa mga discussions namin nakatuon ang aking pansin, kundi naiisip ko pa rin ang lalaking nakilala ko kanina sa hallway. Pagsapit ng lunch break, ay umaasa ako na makikita ko siya sa kantin. Ngunit nabigo ako at hindi ko siya nakita. Marahil ay hindi siya lumabas sa kanilang classroom. At natapos ang araw na yun
nang hindi siya nawala sa isipan ko. Nang hinayang ako dahil hindi ko man lamang naitanong ang kanyang pangalan. Pauwi na ako noon at madadaanan ko ang kanilang classroom. At sakto namang nakita ko siyang palabas kaya't nakaramdam ako ng kaba. Nakita rin niya ako at tinanong kung pauwi na ako. Hindi ako nakasagot kaagad dahil sa pagkakatitig niya sa akin. Hindi ko matagalan ang pagtitig ko sa kanyang mga mata diyan. Kaya inalis ko agad ito at sinagot ko na lamang ang kanyang tanong. Sumabay siya sa paglalakad hanggang sa dulo ng hallway. Sa wari ko ay pareho pa kaming nahihiya sa isa't isa. Hindi niya ako kinakausap habang naglalakad kami at gayon din ako. Sa mga oras na yon diyan ay sigurado akong halata ang pagbablush ko sa aking mukha. At nang makarating na kami sa dulo malapit sa gate, ay doon ko pa lamang siya muling narinig na nagsalita. Tinanong niya ang pangalan ko. And finally, nalaman ko din ang kanina ko pa iniisip. Siya, si Jonathan, transferee sa kabilang section. Nagpasalamat siya sa pagtulong ko sa kanya nung araw na yon. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya para umuwi kasabay ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi at napangiti na rin ako. Kakaiba ang naramdaman ko ng mga oras na yon diyan. 4th year high school na ako noon, ngunit doon ko pa lamang naramdaman ang ganoong feelings. Hindi ko alam kung bakit iba ang dating sa akin ni Jonathan. Ibang-iba sa karamihan ng mga lalaki sa aming school. Mula noon ay naging madalas na kaming magkasama ni Jonathan, lalo na at pareho kaming member ng English Club. Lagi kaming magka-partner ni Jonathan sa mga ina-assign na tasks sa amin ng aming organization. At dahil na rin sa pagkakaroon namin ng parehong interes sa mga bagay-bagay, ay unti-unti namang nagkalapit ang loob namin sa isa't isa. John, I still remember, it was Valentine's Day. Nagulat ako nang paglabas ko ng aming classroom ay nakita ko si Jonathan na naghihintay at may dalang mga bulaklak. Pagkakita niya sa akin ay agad itong lumapit at iniabot ang mga bulaklak sabay sabing, "Happy Valentine's Day." Hindi ko maitago sa aking sarili ang pagkakilig sa ginawang iyon ni Jonathan. At lalo pa akong nasiyahan nang higit pa sa inaasahan ko ang nangyari. Biglang nagtapat si Jonathan sa tunay niyang nararamdaman para sa akin. Nagulat ako sa narinig ko diyan. Sobrang saya ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Noon pa lamang daw ay may nararamdaman na siya para sa akin at hindi lang siya makahanap ng tamang pagkakataon para umamin. Siguro diyan dahil sa bata pa kami noon ay madali kaming nadala sa aming mga nararamdaman. Kaya't on that same day, sinagot ko na si Jonathan. Umaapaw ang kaligayahang nararamdaman ko noon diyan. For the first time, I spent my Valentine's Day with Jonathan and I couldn't ask for more. Naging maayos ang simula namin ni Jonathan bilang mag-boyfriend. But I decided not to tell my parents about it yet because I know that we're still young at baka hindi pumayag sina mama at papa sa aking pagbo-boyfriend since they always remind me to focus on my studies first. Si Jonathan naman ay nababanggit niya ako sa kanyang mga parents. But I haven't seen them personally because both of them
are living in the US. Reason din kaya medyo hindi masyadong malapit ang loob ni Jonathan sa kanila. Pero naipakilala niya na ako sa kanyang tita na siyang kasama niya sa bahay. As day passes by, halos mag-iisang taon na kami noon. May mga problemang dumarating sa amin, ngunit nalalampasan naman namin ang mga ito dahil sa matinding pagmamahal at tiwala namin sa isa't isa. Ngunit dumating ang isang bagay na hindi namin inaasahang matinding susubok sa aming relasyon diyan. One day, it was our graduation day. The day we expect na magiging masaya para sa amin ay siya ring araw na nagbigay lungkot sa amin. Naisipan ko nang ipakilala si Jonathan kay Mommy dahil alam ko na papayagan na akong makipag-boyfriend dahil magka-college na rin naman ako. And one more thing, John. Gusto ko na rin maging open sa kanila ang tungkol sa aking love life. Dito na nangyari ang pinakamasakit na katotohanan. Because we discovered that me and Jonathan are related by blood. Yes, John. Second-degree cousin ko pala si Jonathan. Nalaman namin yon dahil umuwi ang mga parents ni Jonathan para sa araw na yon ng aming graduation at nagkita sila ng aking mommy. Doon ay sinabi nila ang tungkol dito. Nashock kami ni Jonathan nang malaman namin yon. Sobrang sakit nang naramdaman namin yon, John. Nang araw ding yon ay tinutulan ng aming mga magulang ang relasyon namin ni Jonathan. Binawalan ako ni Mommy na makipagkita pang muli kay Jonathan. At pagkatapos ng graduation, ay pinagbantay na lamang niya ako sa aming grocery store. Mahal na mahal ko si Jonathan. Ngunit napakasakit isipin na kahit gaano pala namin kamahal ang isa't isa, ay hindi rin pala kami pwedeng magkatuluyan. Masakit, John. Sa kagustuhan naman ng parents ni Jonathan na mailayo siya sa akin, ay pilit siyang isinasama sa ibang bansa. But Jonathan told me that he doesn't want to leave. Nagulat ako diyan nang bigla akong yayain ni Jonathan na magtanan para takasan ang katotohanan at maipagpatuloy ang aming pagmamahalan. Aaminin ko na sumusuko na ako sa relasyon namin noon. Ngunit nagulat ako kay Jonathan na handa pala niyang ipaglaban ang pagmamahalan namin kahit ito'y mali sa paningin ng ibang tao. John, hindi naging madali sa akin ang mag-decide para sa gustong mangyari ni Jonathan. Pero naisip ko rin na hindi ko kakayanin na mawalay sa piling niya. Kaya nang magkaroon kami ng pagkakataong magkita, ay nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay. Sumama ako kay Jonathan. Tumakas ako sa bahay na walang dala ni isa man sa aking mga gamit. Baon ko lamang ang kagustuhan na makasama si Jonathan at malayo sa mga taong pilit kaming pinaghihiwalay. Naglakas loob na lamang akong gawin ito, John. Pinagsama namin ni Jonathan ang mga perang naipon namin. Ginamit namin yon sa pagpunta namin sa isang malayong lugar sa Zambales. At doon kami nagsimula ng simpleng pamumuhay. Maraming mga kaibigan si Jonathan sa Zambales at sila rin ang tumulong sa amin sa bahay na maaari naming tirhan. Marahil ay hindi makapaniwala ang ilan na sa murang edad pa lamang namin na 17 at 18 ay nagawa na naming suwayin ang aming mga magulang at pumunta sa malayong lugar upang magsama. John, hindi ko maikakaila
na naging mahirap ang pinagdaanan namin ni Jonathan dahil sa bata pa kami at tinatanggihan kami ng mga trabahong ina-applyan namin. May kakaunti pa kaming pera noon na galing sa padala ng kanyang mga magulang. Pero alam namin na kalaunan ay mauubos din yun at kakailanganin namin na maghanap ng trabaho para sa mga pangangailangan namin. Hindi ko maintindihan dyan pero kahit nasa ganong sitwasyon kami ni Jonathan na nagtatago lamang at walang kasiguruhan ang kinabukasan, ay masaya pa rin ako dahil alam kong kasama ko ang aking mahal. Hanggang sa nakahanap din ng trabaho si Jonathan bilang tagabantay ng computer shop malapit sa bahay na tinitirhan namin. Alam kong hindi sanay magtrabaho si Jonathan, ngunit nakikita ko ang kanyang pagpupursige para lamang kumita ng pera. Hindi rin pala biro ang mga gastusin na kailangan naming bayaran. Ang bahay, pagkain, at iba pang mga gastusin. Kaya naisipan ko na rin na maghanap ng trabaho. Namasukan naman ako bilang kasambahay ni na Aling Lourdes. Mabait si Aling Lourdes, biyuda, at kasama lamang niya ang nag-iisa niyang anak na si Rona. Binibigyan niya kami ng pagkain, kaya medyo nakakatipid kami sa gastos. Tuwing nagtatrabaho ako sa kanila, ay hindi ko maiwasan na maalala sina Mama. Alam ko kung gaano kasakit ang nagawa ko sa kanila dyan. Magtatatlong linggo na noon, ay wala pa rin akong balita sa kanila kung hinahanap pa ba nila ako o itanakwil na nila ako. Magsisiman ako ay huli na dahil nangyari na ang lahat at kailangan ko ng panindigan ang pinasok ko. Until one day, isang bagay ang hindi ko inaasahan na magpapabago sa aming buhay at relasyon. Nalaman ko noon na ako pala ay nagdadalang tao. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang malaman ko ang tungkol doon. Inaamin ko na naging mapusok at nag-aalab ang aming mga damdamin ng mga panahong yun at nawalan kami ng kontrol kaya't nagbunga ang aming kapusukan. Lalong tumindi ang mga nararanasan namin ni Jonathan sa buhay. Naisip ko na dumaranas na nga kami ng matinding paghihirap tapos ay dadagdag pa ang aking pagbubuntis. Naisip ko rin na ipalaglag na lamang ang bata sa aking sinapupunan. Ngunit nanatili pa rin sa aking murang kaisipan na ako'y pinalaki ng aking mga magulang na may takot at pagmamahal sa Diyos. Pilit kong iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Pero sa aking palagay ay hindi ko kakayanin na ipalaglag ang isang buhay na wala namang kinalaman. Naglakas loob ako na sabihin ang katotohanan kay Jonathan tungkol sa aking pagdadalang tao. Naging masaya naman si Jonathan nang malaman niya na siya ay magiging isang ama na. Napansin ko na lalo pang nagsikap sa paghahanap buhay si Jonathan. Ako naman ay hindi tumigil sa pamamasukan kina Aling Lourdes bilang katulong. Nakakapagod din ang trabaho ko sa kanila dyan dahil ako lamang ang kanilang nauutusan. One day, nang pag-uwi ko ng bahay galing sa pagtatrabaho, pagod na pagod ako. Nakaramdam ako ng matinding pananakit ng aking tiyan. Wala pa ng mga oras na yon si Jonathan. Nagulat na lang ako nang biglang makita ko na may dugo na sa aking binti. Hindi ko alam ang gagawin ko noon dyan. Takot na takot ako at naisip ko ang bata sa aking sinapupunan. Halos mawalan ako ng malay sa nangyari.
Dinala ko ni Jonathan sa ospital at doon nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata nang sabihin niya sa akin na wala na pala ang aming baby. Napahagulgol ako sa iyak diyan dahil sinisisi ko ang aking sarili sa pagkawala ng aming magiging unang anak ni Jonathan. Diyan, lumipas ang ilang buwan at tila napapansin ko ang unti-unting pagbabago kay Jonathan. Minsan ay hindi na siya nakakauwi ng bahay at kung uuwi man siya ay lagi namang lasing. Hindi ko alam kung ito na ba ang kabayaran sa mga ginawa namin ni Jonathan sa aming mga magulang. Nang minsan na umuwi siya ng bahay ay hindi na ako nakapagpigil at tinanong ko na kung bakit siya nagkakaganon. Hindi umiimik si Jonathan pero pilit ko siyang tinatanong kung ano ang problema. Nagulat ako nang bigla na lamang niyang sinuntok ang pader at sinigawan ako na tumigil na ako sa pagtatanong. Pagkatapos noon ay lumabas na lamang siyang muli. Naulit pa ang mga araw na yon na ganoon si Jonathan sa akin. Mainit ang ulo at kung minsan pa nga ay nabubugbog na rin niya ako. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat diyan ay nang sinabi niyang pinagsisisihan na raw niya ang lahat ng mga nangyari sa amin. Tila ba sinisisi niya ako sa pagiging ganito ang takbo ng aming buhay? Nagbago na nga talaga si Jonathan. Hindi na siya katulad ng nakilala ko. Mula noon ay hindi na kami nagkasundo ni Jonathan. Araw-araw na lamang kaming nag-aaway hanggang sa humantong na ito sa aming paghihiwalay. Yes, John. Sa kabila ng lahat ng sakripisyong ginawa ko at pagsama ko sa kanya para lamang sa pagmamahalan namin, ay humantong din pala ang lahat sa hiwalayan. Nawalan din ng saysay ang pagtalikod ko sa aking mga magulang para lamang sa aming pag-iibigan. Sobrang sakit ng naramdaman ko diyan. Hindi ko lubos maisip na ang taong minahal ko at nagawa kong ipagpalit sa aking mga magulang at sa aking mga pangarap ay iiwan din pala ako. Galit, lungkot at pagsisisi ang naramdaman ko noon. Kung tutuusin ay pareho kami ni Jonathan. Hindi kami sumunod sa aming mga magulang at pinairal namin ang bugso ng aming mga damdamin. Doon ko lang napag-isipan na baka ito na nga ang karma sa amin ng bawal naming pag-iibigan ni Jonathan. Halos mag-iisang taon din akong nawala sa amin diyan at gusto ko nang bumalik sa aking mga magulang. Ngunit nagdadalawang isip ako kung tatanggapin pa nila ako o hindi na. Kaya wala akong nagawa diyan kundi ang lakasan na lamang ang loob ko at umuwi sa amin. Gamit ang kakaunting perang natitira sa akin ay umuwi ako ng Bataan. Diyan, pagdating ko sa harapan ng aming bahay, ay bigla na lamang tumulo ang luha sa aking mga mata. Miss na miss ko na kasi ang pamilya ko at gustong gusto ko na silang makasama. Nang biglang may namataan akong palabas ng bahay, nagulat ako na si Daddy pala ay nakauwi na mula sa Kuwait. Gustong gusto ko siyang lapitan at yakapin diyan. Ngunit parang hindi makagalaw ang aking mga binti. Sunod-sunod ang pagpatak ng aking mga luha dahil sa nakikita ko at labis na pagsisisi. Nagulat ako nang bigla ko siyang nakita na nakatingin sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili diyan.
Tumakbo na ako papalapit sa kanya para mayakap siya at makahingi ng kapatawaran. Hindi ko na inisip pa kung tatanggapin pa nila ako o ipagtatabuyan nila ako ng mga oras na yon. Basta't ang nasa isipan ko lamang ay mayakap siya at maramdaman na mayroon pa rin pala akong mga magulang na nagmamahal sa akin sa kabila ng nagawa kong malaking pagkakamali. Pero ganun pa man dyan, naramdaman ko pa rin ang kanyang mga kamay at yumakap din siya sa akin ng mga oras na yon. Napaluha din siya sa pagkakayakap niya sa akin dyan. Sinabi niya na ang tagal daw naming hindi nagkikita, tapos ay ganito pa ang kanyang madadatnan. Lalo akong napahagulgol sa pagkakayakap sa kanya dyan. Dahil ramdam ko na masyado ko siyang nabigo sa kanyang mga pangarap para sa akin. Sa buong akala ko ay nakalimutan na nila ako dyan. Hindi ko akalain na sa kabila ng nagawa ko ay tatanggapin pa nila akong muli. Totoo pala na hindi kayang tiisin ng mga magulang ang kanilang mga anak kahit ano paman ang kanilang nagawa. Yes, John, napatawad din ako ng aking mga magulang pagkatapos ng mahabang kwento ng naranasan ko noong iniwan ko sila. Lubos ang kaligayahan ko na makabalik muli sa kanilang piling. Napakaswerte ko pa rin na nagkaroon ako ng mga magulang na katulad nila, na sa kabila ng lahat ay buong puso pa rin nila akong tinanggap. Sa ngayon, John, ay ipinagpatuloy ko muli ang aking pag-aaral. Sinisikap kong ituwid muli ang aking buhay na minsan nang nalihis ng landas. Natutunan ko na masarap ang umibig, ngunit minsan ay kailangan din nating sundin ang mga bilin ng mga taong nagmamahal sa atin at hindi lamang kung ano ang nais ng ating puso. Sa aking natutunan ay mahalaga na sundin natin ang ating mga magulang dahil bukod sa sino man ay sila lamang ang higit na nagmamahal sa atin at sila pa rin ang ating makakapitan sa oras ng ating pagkakadapa. Maaaring iwanan ka ng lahat ng minamahal mo, ngunit ang ating mga magulang kailanman ay hinding-hindi ka tatalikuran. Hindi na ako nakibalita pa tungkol kay Jonathan. Ayoko na rin kasi na balikan pa ang pagkakamaling nagawa ko sa aking buhay. Hindi ko alam kung naayos na rin na Jonathan ang kanyang buhay. Ako naman ngayon ay nagpo-focus muna sa pagpapatuloy ng aking pag-aaral. At sa buhay pag-ibig naman, wala muna akong panahon para dito. At alam ko rin naman na kusa ring darating ang taong nararapat para sa akin. Mapait man ang naging karanasan kong yun, nagpapasalamat pa rin ako dahil nagkaroon ako ng pangalawang pagkakataon para muling ayusin ang aking buhay. At doon ay natuto akong makinig at mahalin ang aking sarili. Hanggang dito na lamang ang aking kwento dyan. Naway nakapagbigay aral ang aking kwento sa inyong mga followers. More power to you and to your channel. God bless. Sincerely yours, Renaline.